Ano ba yung mga magagaling talaga sa Shotokan? Right now, yung mga darating na teams, no, I'm worried about Iran. Kasi Iran is Bakit? really a powerhouse in karate. They're actually in Asia. They're, if not, usually they are second or first from compared with Japan. Parang halos pareho sila ng Hapon na ganun kagaling sila sa sparring lalo na sa event na yun. Kasi matatangkad sila, gagaling na sumipa. And they have a different system of fighting as compared with yung Japanese way of fighting. So yun ang inano namin. Kaya kailangan isali natin yung team natin sa national team para at least kahit paano may laban tayo. May laban tayo, 'di ba? Pero Sir Raymond, no, ito pong ating team, ano naman ang magiging advantage over those other teams aside from syempre home court, 'di ba? Yeah. Actually, kasi nasa puso nila, nasa Pilipinas tayo, they want the best na ilabas nila yung kanilang best talaga in this event, no. Nakikita ko naman yung team natin, nag-train well para mag-prepare dito. And another thing, dagdag ko lang doon sa sinasabi ni Coach David, na itong event na to is best of both worlds. No? Bale na meron tayo ditong traditional karate event, which is yung traditional karate. And then we have the sports karate. Ito yung mga pumapasok yung pang SEA Games, pang Asian Games. I-showcase natin dito. Kaya napaka-exciting na itong event na to. When you say, sir, traditional, paano po ito exactly? Actually, ang sports kasi is more regulated event, no. Medyo may mga rulings tayo na mas safe, mas speed ang pinag-uusapan. Then yung tradition, yung talagang proper forms and talagang yung pinakikita talaga yung lumang style ng karate rin. Can I add on that? Kasi it's like this, the rules of the game are different also. Because we have, when we talk about sports karate, we're talking about yung rules ng World Karate Federation. And when we talk about traditional karate, we're talking about yung dating rules nila na shobu ipon, meaning one point score. But may tradition dati. Okay? Kasi importante ito kasi yung stress nila or emphasis nila sa laro na yon ay magkaiba. Sports is sports and it's a spectator sport. But in tradition, it's different. It's more of a martial feeling na di ka dapat magkamali kung makipag-away ka. Parang it's more of the discipline talaga. It's a discipline and at the same time, it teaches you na when you fight, no, it's like life and death na you should not make any mistake. Once you make a mistake, you're finished. Ganun ho yung tradition. Kaya yun ang maganda i-stress din. So we are trying to balance, in the PKF actually, and also ISKF Philippines, we're trying to balance tradition and sports. Sports is good for kids. But for older people, it's more tradition. It's more the martial aspect of karate mas importante. Kasi ang sports kasi sa karate is just one small aspect of karate. Karate is more a way of life kasi. Yun ang gusto namin ilabas. Pero sa sir, ISKF. paano po ba nagtutulungan ng ISKF saka syempre ang ating PKF para nga dito sa malaking torneyong ito? Yan. Actually, ang PKF kasi is siya nagre-regulate ng sports dito ng karate, no. Mga referees, mga officials, no. Ang ISKF is yung traditional part naman namin. Okay, kasi as karatista, we need to have these traditions din. Kasi pag sports, 'di ba sabi ni Sir David, it's more pang masa, pang audience, pang bata. Ayun, yun yung nagtutulong sa amin. Showcase namin talaga yung development ng karate through this event. At speaking of that, tradition nga po at disiplina, Sir Romel, may bibisita din sa atin, 'di ba? Ngayong Feb para magturo nung disiplina, nung proper way kung paano talaga ma-appreciate ang Shotokan. Tama po? Yes, actually si Master Okazaki will be coming for the second time dito sa Pilipinas para magbigay din ng mga seminars and done examinations. So, yun yung mga abangan natin. That's on February 13 to 15. 13 to 15? Yes. Valentine's Day? Medyo madugo ang ating Valentine's Day, no? Pero first love nyo kasi ito. Yeah, sabi nga, pag-usapan nga namin kanina ni Coach David, first love natin to, kaya yung puso namin masaya nung time na yun. Kaya lusot na, pwede pang Valentine's, kahit medyo brutal tayo on that day, di ba? Pero si Master Okazaki, ano pa po ba yung dapat naming malaman tungkol sa kanya? Si Master Okazaki, okay, let's start with the founder of Shotokan Karate, Master Jishin Funakoshi. Okay? Siya yung nagsimula ng Shotokan Karate. Ang pinakamatanda niyang estudyante na buhay pa ngayon, si Master Teruyuki Okazaki. So lahat ng tinuro niya tinuro niya kay Sensei Okazaki at yung tinuturo ni Sensei Okazaki sa atin kung ano yung natutunan niya kay Master Funakoshi. So yan ang kinagandahan ng karate. Kung ano yung tinuro ng master sa student, ituturo din eventually ng student sa magiging estudyante niya. Si Sensei Okazaki, 10th dan na siya. Sa Shotokan Karate, ang highest level na maabot mo is 10th dan.
in-award sa kanya to last year. Actually, most of the time in TEF Dan, posthumous na yan eh. Pero sa kanya, in-award to habang nandito pa siya. Kasi dun sa mga pag-setup niya ng ISKF at pagpapalago niya ng karate sa buong mundo. So mukhang exciting itong pagdating niya sa atin sa Feb. Mukhang dapat nating marinig kung anong masasabi nitong si Master Okazaki tungkol sa buhay at syempre pagkakarate. With that, why don't you invite our viewers to join you dito nga sa inyong Valentine's Day treat, di ba? Sa ating mga sports lovers dyan. Sir David? Opo, I'd like to invite all karate enthusiasts, no, from Luzon up to the far reaches of Mindanao to come here and have the opportunity to be trained by Master Okazaki. Para kahit paano maramdaman niya yung history of karate, no, is very alive. And then yung mga maraming sila matututunan dito technically also in karate. It will really be awesome talaga if they come here and also participate in our tournament. Sir Romel, paano naman sila makakapunta? Saan ba yan? Yung tournament gagawin to sa Xavier School sa San Juan. And sana makapunta na sila kasi this is a rare opportunity para makita rin nila yung living legend ng karate talaga. Yun yung maganda doon, living legend. Sir Raymond, paano ba kami magre-register? Meron bang fee ba ito o libre? Actually, may fee kami rito, pero napaka-minimal lang. Talagang didesign namin to para makatulong dito sa local natin. Siyempre, iba yung sa local events. Pero this would help really yung mga karatista na ma-improve yung sarili nila. Kaya it's a good thing na they join this event. Okay, maraming salamat. Mr. Raymond Reyes, Mr. Romel Raimundo, David Lay, and of course, Super Perez. Good luck. Sana marami talagang maki-join para makita ang living legend. Wow, sa karate. Okay, ang pagsagot po sa inyong mga text messages at email susunod na sa pagbalik ng #1 sa hapon, NBN Sports.